Yo, what's up mga ka-prime? Welcome to another video. Boom! Kamusta na mga ka-prime? Hindi na magiging madali ang susunod na laban ng Gilas Pilipinas dahil haharap tayo sa isang team na kilala sa disiplina, physicality at winning culture. Ang team na yan ang New Zealand All Blacks. Isa sa pinaka-consistent na powerhouse sa FIBA Asia at Oceania. Hindi sila flashy, hindi sila pro highlights, pero matigas, matalino at napakadisiplinado. Sa video na ito, i-breakdown natin ang full lineup ng New Zealand, sino ang pinakapanganib na players, ano ang lakas at kahinaan nila, at ang pinaka-importante, kaya ba sila ng Gilas Pilipinas? So stay hanggang dulo. Critical analysis ito para sa laban na to. Kung gusto mo sa mga ganitong content, mag-iwan ng like, share at subscribe, at huwag na din kalimutan i-hit yung notification bell below para hindi ka mahuli sa mga mainit na balita na katulad nito. Simulan na natin. Unang player nila nandan siya Ili. Ito ang utak ng All Blacks. Hindi siya flashy pero sobrang talino maglaro. Playmaker, leader, clutch decision maker. Siya yung guard na kontrolado ang tempo. Kapag crunch time, siya ang may malawak na bola at kapag nagkamali ka, pinaparusahan ka niya kaagad. Kailangan ng Gilas ng consistent on-ball defense laban dito. Pangalawa dyan si Tyler Britt. Ito naman ang explosive guard ng New Zealand. Mabilis, fearless, mahilig umatake sa ring. Kahit may big man sa loob, diretso pa rin to. Kapag nagkagap ang depensa ng Gilas, automatic penetration. Pangatlo dyan si Isaiah Lefa. Classic 3 and D guard. Matigas dumepensa, matalino sa rotation, deadly kapag iniwan sa tres. Ito yung klase na player na hindi mo pwede kalimutan kahit saglit. Pangapat dyan si Flynn Camaron. Pure shooter, off-ball movement ang lakas nito. Hindi kailangan ng bola para makasakit. Isang maling switch lang, boom, tres na kaagad. At panglima dyan, si Calvin Davidson. Energy guy, athlete, hustle plays, transition finisher. Hindi siya primary scorer pero mataas ang impact sa laro. Pang-anim dyan, Finn De Lavin. Isa sa pinakapanganib na offensive weapons ng All Blacks. Veteran, malakas sa ilalim, kayang umiscore kahit under pressure. Ito yung tipo na player na kahit pagod ka na, lalaban pa rin. Ang pang-pito dyan, si Max Darling. Physical bruiser, body-to-body basketball ang laro nito. Kung ayaw mo ng banggaan, huwag kang papasok sa shaded area pag nandito siya. Pangwalo dyan, si Mojave King. Ito ang future star. Young, athletic at NBA talent. Kapag uminit to, kayang baguhin ang momentum ng laro. Ang pang-siyam dyan, si Sam Manega. Stretch forward, smart player, kayang tumira sa labas, magaling sa spacing, perfect fit sa modern FIBA system. At pang-sampu dyan si Tony Smith-Milner. Dirty work specialist, rebounds, defense, hustle, hindi sikat sa stats, sobrang halaga sa sistema. Pang-11 dyan, Yanni Wetzel. Malaking problema ito para sa Gilas, physical, malakas sa rebounding, scorer sa ilalim, volleyball specialist. Kapag hindi handa ang Gilas Bigs, pwede tayong durugin sa loob. Pang-12 dyan, si Tyrell Harrison. Interior wall, legit rim protector, mahaba, shot blocking presence. Ibig sabihin, hindi basta-basta makakapasok ang Gilas sa paint. Pero kaya natin yan. Meron tayong Kai Sotto dyan at saka AJ Edu para sa kanya. Ano naman ang lakas at kahinaan ng New Zealand? Lakas muna tayo mga ka-prime. Physical basketball, disiplinado at sistemado, solid team defense, strong fundamentals, matitibay ang loob at labas. Hindi sila highlight team. Winning team sila. Kahinaan naman tayo ng New Zealand. Hindi sila super bilis tulad ng USA style teams. Umaasa sa sistema, may young players na kulang pa sa big games experience. Hirap kapag napersahan sa isolation basketball. Dito naman tayo sa Gilas versus All Blacks. Mga idol, hindi ito madaling laban. Ito ay physical war, chess match, mental battle. Kapag papayag ang Gilas Pilipinas sa mabagal at grind-out ng game, advantage ang New Zealand. Pero kung mabilis ang galaw, disiplinado ang ball movement, minimal ang turnovers, walang takot sa physicality, may chance ang Gilas. Kailangan solid perimeter defense, matibay sa interior resistance, iwas foul trouble, malinaw na communication. The New Zealand All Blacks are legit contender. Hindi sila maingay pero napaka-epektibo. Pero tandaan natin, Gilas is improving. Gilas is hungry. Gilas has talent. Sa huli, kung sino ang mas disiplinado, siya ang panalo. Kayo na magsabi, mga ka-prime. Kakayanin ba ng Gilas ang All Blacks? Kanino kayo kampi? Comment down below. Like, share, and subscribe para sa mas marami pang Gilas breakdowns and update. Mabuhay ang Pilipinas, basketball, puso. Pero sobla ka.